Yes, tatalima tayo doon sa Memorandum Circular 114 ng ating mahal na Pangulo kaya si Department of Education na nag-release din ng DepEd Memorandum number 18 series of 2026. Linawin ulit natin kasi may nakita na naman ako na nag-post at pinagsabihan ko talaga dahil alam mo naman sa social media, maaring maraming maniwala sa'yo, i-share nila yan kapag yan ay mali, ang hirap bawiin yan. Okay, yung 4-day work week, on-site work week po yun. Ibig sabihin, 4 days tayo na nasa site, nasa opisina. Pero yung Friday po natin ay work from home ang napagkasunduan kasi nakalagay naman sa MC na itong agency magtakda ng common na araw. So Friday po ang napili ng Department of Education. So work from home, hindi po bakasyon yon. Tayo dapat nagtatrabaho pa rin. Merong mga specific na trabaho na ibibigay pa rin sa atin. Sa ating mga schools ay hindi po sila kasali. So status quo pagdating sa ating mga schools Monday to Friday sapagkat hindi madali pong baguhin yung schedule or yung sistema na nakasanayan na natin dyan. So maliwanag po sa ating mga opisina, the central office, the RO, SDO, ating mga non-teaching and teaching related lamang po ang kasali dyan. Yung mga personal natin sa school, hindi po kasali. Work in school as is po na Monday to Friday on-site. Ayan. Anyway, sige sir. At isa pa po na ano po, na gusto ko din po na malaman, kasi yun nga, may mga may mga plano na baguhin yung yung kasalukuyan na sistema ng pasukan ng mga mag-aaral at gawing trimestral. So paano po ito? Ano pong status na nito, sir? Yes, as we have explained many times, ito kasi ay proposal, pinag-aaralan at ito'y nakaangkla o nakabase doon sa mga recommendations din ng EDCOM. So tiningnan din ng Department of Education at nakita na isa ito sa mga magiging pamamaraan natin. In fact, we don't call it trimester. The same pa rin na 1 school year, but it will be divided into 3 grading periods. Bombo Marvin, hindi na rin nakasanayan natin na 4 na grading periods. Pero So, merong sistema. For example, basahin ko lang, for example, yung term 1 natin, meron tayong 69 days. Mag-uumpisa yan sa June 8, matatapos sa September 15. So yung term 2 naman, 65 days, mag-umpisa ng September 16, matatapos ng December 18, then Christmas vacation na, and then term 3 naman, 67 days, January 4, matatapos tayo ng April 8. Bagamat ito ay policy kasi from the central office, so merong bahagi nito Bombo Marvin na maaring mapalitan as we go on. For sure naman, kapag may mga changes po dyan, maglalabas po ang ating kagawaran ng Department Order or DepEd Memorandum, and we will be happy to update you. So yun muna yung mga napagkasunduan. Ang pinaka-goal po ng proposal po na ito is para ma-focus talaga sa pag-aaral ang ating mga learners at mabawasan yung mga extracurricular activities and even the co-curricular activities na maaaring nakakasagasa na doon sa pag-aaral ng ating mga anak. So, diretso lang na puro classroom lang ang focus nitong mga araw na to, pero may mga nakatakdang araw din para sa mga extracurricular activities, enrichment, at kung ano pang pwede natin gawin to make sure na lahat ay nakasabay at walang maiiwan before they proceed to the next term or yung second grading period. Pero as to, syempre, Bombo Marvin, dito sa karanasan naman natin sa Region 2, kapag may mga pagbabagong ganito, nakakasabay naman po yung ating region. Bagamat may mga sa umpisa, may mga nakikita tayong mga concerns, agad naman natin yung pinaparating sa central office, and in our way, nakakagawa rin tayo ng paraan para magkaroon ng intervention. So, there will be more announcements from the central office pagdating dyan, at kung yung ano pa yung mga pinal na recommendations, makukuha din naman po natin yan bago mag-umpisa po ang next school year. Okay.